Handa akong ipagamot si Diego, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan mong mawala sa buhay ng anak ko. Si Samantha ay isang simpleng babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Kaya nang magkasakit si Diego sa puso, ay wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang kasunduan ng ina nito. Ang lumayo at magpanggap na patay na at maglaho ng tuluyan. Ang masakit ay hindi niya nasabi kay Diego na buntis siya. 5 taon ang nakalipas, nagbalik si Diego bilang isang makapangyarihang bilyonaryo. At sa isang event, napanganga ito nang makita ang dating nobya na inakalang patay na may kasamang kambal na bata. Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha, at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandal ang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Malamig at tila walang buhay ang hangin sa loob ng ICU ng ospital. Ang tanging tunog na nagpapabalik sa realidad kay Samantha ay ang tuloy-tuloy, mahinang beep ng heart monitor sa tabi ng kama. Hawak-hawak niyang magkabilang kamay ni Diego, ang lalaking pangarap niyang makasama habang buhay. Ang taong naging sandigan niya sa gitna ng marupok niyang mundo. Ngunit habang nakatitig siya sa namumutlang mukha nito at sa mga labing dati punong-puno ng ngiti, tila unti-unting dumidilim ang buong paligid niya. Pumasok ang doktor at mahinang itinuwid ang kanyang salamin. Ang aura nito ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. "Wala na po bang ibang paraan, Dok?" tanong ni Samantha. Ang boses niya ay halos mahina. Pilit na pinipigilan ang pagpiyok ng kanyang lalamunan upang hindi magunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. "Gagawin ko po ang lahat. Magtatrabaho ko gabi-gabi. Magbebenta ako ng kung ano-anong meron. Basta gumaling lang si Diego." Tuluyan nang naiyak ang dalaga. Buntong hininga ang doktor at umiling nang may labis na panghihinayang. "Napakabihira ng kanyang kondisyon, Samantha. Ang sakit niya sa puso ay mabilis na lumalala. Ang kinakailangan niyang gamot at agarang operasyon ay napakakomplikado. Sa Amerika lamang may eksperto at pasilidad na makakagawa nito. At ang kabuuang gastos ay aabot sa hindi bababa sa 10 milyong piso. Kung hindi siya may lilipad sa abroad at maooperahan sa loob ng 2 linggo, hindi natatagal ang buhay niya." Nang umalis ang doktor ay naiwang nag-iisa si Samantha sa tabi ng kama. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa tabi ng higaan ni Diego. Hinawakan niyang malamig na pisngi ng kasintahan. Si Diego ay isang simpleng arkitekto na puno ng pangarap para sa kanilang dalawa. Ngunit bigla itong bumagsak ang katawan dahil sa traidor na sakit. Wala silang perang ganoon kalaki. Wala silang kakilalang mayayamang tao na pwedeng lapitan. Kinagabihan, habang lumalabas si Samantha sa main entrance ng ospital upang bumili ng tubig at magpahangin, isang itim at makintab na luxury car ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana sa likod at lumitaw ang mukha ng isang matandang babae na may malamig na tingin. Si Doña Matilda, ang makapangyarihang ina ni Diego na matagal nang iwan sa lalaki nung bata pa ito. Ngunit ngayon ay biglang lumitaw nang mabalitaan ang kritikal na lagay ng kanyang nag-iisang anak. "Pumasok ka." Maikling utos ng matanda. Dahil sa kagustuhang makahanap ng tulong, pumasok si Samantha sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango ay agad na nagpatingkad sa malaking agwat ng kanilang mundo. "Alam ko ang totoong estado ng kalusugan ng anak ko." Malamig at direktang wika ni Doña Matilda habang nakatitig sa kalsada. "May kakayahan akong dalhin si Diego sa pinakamagaling na ospital sa New York bukas na bukas din.
Sasagutin ko ang lahat ng gasto sa operasyon at sa rehabilitasyon niya hanggang sa muli siyang lumakas. Biglang nabuhayan ng pag-asa ang puso ni Samantha. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang umaagos ang luha sa kagalakan. Salamat po. Maraming salamat po, Doña Matilda. Babayaran ko po kayo habang buhay. May kapalit ang tulong ko, Samantha. Mabilis at walang emosyong pagputol ng matanda sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Samantha na puno ng paghamak. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Ang isang dukhang katulad mo na walang pamilya at walang maipagmamalaking pangalan ay walang maidudulot na maganda sa hinaharap niya. Gagawin kong bilyonaryo at tagapagmana ng aking kumpanya si Diego kapag gumaling na siya. At sa mundong ginagalawan niya, isang balakid ka lamang sa anak ko. Nakahanda po akong lumayo. Pabulong na pakiusap ni Samantha. Basta hayaan niyo lang siyang mabuhay. Wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang magdesisyon para sa kaligtasan ng minamahal niya. Hindi sapat ang basta lumayo lang. Malamig na ngumiti ang matanda. Isang ngiting punong-puno ng panguhusga. Kilala ko ang anak ko. Kung alam niyang buhay ka at nagtatago ka lang sa tabi-tabi, hahanapin at hahanapin ka niya. Hindi siya magpapagamot at hindi siya aalis ng bansa kung alam niyang maiiwan ka. Kailangan niyang isipin na wala ka na sa mundong to. Kailangan niyang maramdaman ng matinding sakit upang tuluyan siyang magbago at maging matatag. Inilabas ng matanda ang isang folder. May inihanda na akong fake na dokumento at death certificate. Magsasagawa rin ng mga tauhan ko ng isang gawa-gawang aksidente sa bus kung saan lalabas na isa ka sa mga nasunog at hindi na makikilalang biktima. Kailangan mong tanggapin ang identity na ito, kumuha ng bagong pangalan at huwag na huwag ka nang magpapakita sa kanya kailanman. Napatigil ang mundo ni Samantha sa narinig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Bago pa man ang gabing yon, nakaramdam siya ng kakaiba at sumangguni sa doktor. Nalaman niyang 2 linggo na siyang buntis. Natupad na ang matagal nilang pangarap ng nobyo. May 2 munting buhay na bumubuo sa loob ng kanyang tiyan. Ang mga anak nila ni Diego. Kung tatanggihan niyang matanda, mamamatay si Diego sa loob ng 2 linggo. Kung tatanggapin naman niya ang kasunduan, kinakailangan niyang itago ang kanyang sarili. Mabuhay bilang isang patay na tao at palakihin ang kanyang mga anak ng mag-isa sa gitna ng kahirapan. Pumikit si Samantha ng mahigpit. Hinayaang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi habang kinakagat ang kanyang ibabang labi. Pumapayag ako, ma'am. Mahina ngunit pinal na wika ni Samantha. Basta siguraduhin niyong mabubuhay si Diego. Pagkalipas ng 3 araw, naging balita ang trahedyang pagkahulog at pagkasunog ng isang pampasaherong bus sa bangin. Pumasok si Doña Matilda sa kwarto ng ospital, ngunit sa halip na ginhawa, matinding galit ang sumiklab sa puso ni Diego. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig at galit na asik ng binata sa inang matagal na siyang pinabayaan. Umalis ka na, wala kang karapatang magpakita sa akin. Diego, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko noon. Umiiyak na pakiusap ni Doña Matilda habang nakaluhod sa tabi ng kanyang kama. Nandito ako ngayon para iligtas ang buhay mo. Hindi pinansin ni Diego ang pagmamakaawa ng ina. Ang tanging nasa isip niya ay ang babaeng mahal niya. Nasaan si Samantha? Siya ang kailangan ko. Yumuko si Doña Matilda at dahan-dahang ikinuwento ang nakakapanglumong balita. Diego, wala na si Samantha. Nasunog ang bus na sinasakyan niya nung isang araw. Wala nang nakaligtas. Tila nang hina lalo ang puso ni Diego sa nalaman. Nanlamig ang buong katawan ng binata at unti-unting nanghina ang kanyang paghinga.
Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang napapasigaw sa matinding pighati. Hindi niya matanggap na wala na ang babaeng pinakamamahal niya at nag-iisang dahilan ng kanyang paglaban. Dahil sa matinding panlulumo at kawalan ng lakas na lumaban pa, wala nang nagawa si Diego nang ihanda siya ng ina upang dalhin sa Amerika para ipagamot. Durog ang puso sa pag-aakalang patay na ang kanyang minamahal. 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Diego, tila kahapon lamang nangyari ang pinakamadilim na kabanata ng buhay niya. Sa loob ng isang marangyang ballroom sa kilalang hotel sa Makati, abalang-abala ang lahat. Ito ang gabing nakalaan para sa opisyal na pagbabalik ng pinakabatang billionaire, real estate tycoon sa bansa, si Diego Alfonso. Mula sa pagiging simpleng arkitekto na halos mamatay sa sakit sa puso, nagbago ang kanyang kapalaran nang gumaling siya sa Amerika. Sa tulong ng kanyang ina at ng sarili niyang angking talento, itinayo niya ang isang kumpanya ng mga kilalang gusali. Ngunit kapalit ng kanyang yaman ay ang pagiging malamig ng kanyang puso. Walang sino mang babae ang nakakapasok sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang kanyang puso ay natabunan na ng lupa, kasama ng alaala ng kanyang minamahal na si Samantha. Habang naglalakad si Diego sa tahimik na koridor ng hotel patungo sa VIP suite, kasunod ang kanyang mga bodyguard, may biglang mabilis na tumakbo mula sa likod ng poste. Isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng maliit na polo at bauti ang pabilis na tumatakbo, habang habol ng isang maliit na batang babae na kapareho nitong muka. "Aray!" Sigaw ng batang lalaki nang mabangga ito sa binti ni Diego at mapaupo sa malimig na sahig. Napatigil si Diego sa kabila ng kanyang karaniwang malamig na pakikitungo sa ibang tao. May kakaibang pintig na humila sa kanyang puso. Lumuhod siya upang tulungan ng bata, ngunit nang mag-angat ng tingin ng maliit na batang lalaki, napahinto si Diego. Ang hugis ng mukha nito, ang matangos na ilong at ang kulay ng mga mata, para itong buhay na larawan ng kanyang sariling kabataan. "Carlos, Carmina, sabi ko sa inyo huwag kayong tatakbo." Isang pamilyar at nanginginig na boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng koridor. Nagmamadaling lumapit ang isang babaeng nakasuot ng simpleng uniform ng catering staff. Ngunit sa sandaling nag-angat ito ng tingin at magtagpo ang kanilang mga mata. Tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Naglaglagan ng mga gamit sa kamay ng babae habang umaalingaw-ngaw ang ingay ng bumagsak na lalagyan sa sahig. Samantha?" Utal na wika ni Diego. Ang kanyang boses ay punong-puno ng matinding gulat, galit at tila hindi makapaniwalang kasiyahan. Ang babaeng 5 taon niyang iniyakan, ang babaeng ipinagluksa niya at inakalang naging abo na sa isang aksidente, ay buhay na buhay at nakatayo sa kanyang harapan. Nanlamig ang buong katawan ni Samantha. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nasa harap niya ay si Diego. Mas matipuno, mas makapangyarihan, at mas matatag na ang tindig ng isang bilyonaryo. Naisa ng yakapin ng dalagang binata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pasensya na po, nagkakamali po kayo, sir." Mabilis at nauutal na wika ni Samantha habang nanginginig ang mga kamay. Agad niyang hinawakan ang kamay ng 2 bata at itinago sa kanyang likuran. "Tayo na, Carlos, Carmina." Teka Samantha, bumalik ka rito." Sigaw ni Diego na hahabulin sana sila. Ngunit mabilis na pumasok si Samantha sa pintuan ng emergency exit kasama ang mga bata. Napahawak si Diego sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding katotohanang katutuklas pa lamang niya.
Imbestigahan ninyo ang babaeng yun. Utos ni Diego sa kanyang kanang kamay habang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Gusto ko ng kumpletong information tungkol sa kanya at sa dalawang batang yon bago matapos ang gabing ito. Seryosong saad ng binata. Sa loob ng isang munting apartment sa sulok ng Pasig, balisang-balisa si Samantha habang pinapakain ang kanyang 4 na taong gulang na kambal na sina Carlos at Carmina. 5 taon niyang itinago ang kanyang sarili mula sa mundo. Nagtrabaho siya bilang tagalabas sa umaga at waitress sa gabi upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ayaw niyang humingi o gumamit ng kahit 1 piso mula sa pamilya Alonso dahil ang tanging hangad niya ay ang kaligtasan ni Diego at ng kanyang mga anak. Nanay, bakit po nakatitig sa amin yung matangkad na mamang may magandang damit kanina? Tanong ni Carmina habang kumakain. Kamukha po siya ng picture ng lalaki na nakatago sa librong binabasa niyo. Pumikit ng mahigpit si Samantha upang pigilan ang emosyong gustong kumawala sa kanyang puso. Wala yun anak, nagkamali lang ang lalaking yon ang tinitingnan. Kumain na kayo para makapagpahinga na tayo. Ngunit bago pa man matapos kumain ang mga bata, biglang narinig nila ang 3 malalakas na katok mula sa lumang pintuan ng kanyang apartment. Bago pa man makatayo si Samantha upang tignan kung sino yon, kusa nang bumukas ang pinto. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuit at nakaglasses at sa gitna nila ay pumasok si Diego. Ang kanilang mamahaling suit, makintab na sapatos at amoy ng mamahaling pabango ay tila hindi nababagay sa pader ng maliit at lumang apartment ni Samantha. Iwan niyo kami sa labas. Malamig ngunit pinal na utos ni Diego sa kanyang mga bodyguard. Nang magsara ang pinto, nanatiling nakatayo si Diego sa gitna ng sala. Tumingin siya sa paligid, sa munting kusina, sa lumang sofa na may tahi sa gilid, at sa 2 batang nakatitig sa kanya ng may kuryosidad at takot. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Samantha. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon. Buhay ka. Malamig ngunit nanginginig na wika ni Diego. 5 taon, Samantha. 5 taon akong nagdusa sa paniniwalang patay ka na. Nagluksa ako sa gitna ng pagpapagaling ko sa Amerika habang gabi-gabi kong kinamumuhian ang mundo dahil kinuha ka sa akin. Diego, pakiusap, umalis ka na. Pabulong na saad ni Samantha habang dahan-dahang itinutulak ang mga bata sa likod ng kanyang binti. Wala ka nang dapat balikan dito. Tumingin ng diretso si Diego sa 2 bata. Nakita niya ang kanyang sariling mga mata kay Carlos at ang kanyang mga ngiti kay Carmina. Lumabas ang matinding duda sa kanyang isip. Sino sila, Samantha? Tanong ni Diego. Ang boses niya ay bumaba at naging mas seryoso. Sino ang ama ng mga batang yan? Nakadama ng takot at labis na kaba ang dalaga. Naalala niya ang banta ng ina ni Diego noon. Kung malalaman ni Diego ang totoo o kung babalik siya sa buhay nito, wawasakin ng pamilya Alfonso ang buhay nila at kukunin ang mga bata. Anak ko sila sa ibang lalaki. Pagsisinungaling ni Samantha, kahit na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang puso. Nakakilala ako ng ibang lalaki nang lumayo ako. Pakiusap, Diego. May sarili ka ng buhay. Huwag mo na kaming guluhin ng pamilya ko. Naningkit ang mga mata ni Diego habang kumukulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Humiwalay ang matinding galit sa kanyang dibdib. Lumapit siya ng mabilis at hinawakan ang magkabilang braso ni Samantha upang itapat ang mukha nito sa kanya. Huwag mo kong gagawing walang alam, Samantha. Galit na sigaw ni Diego. 4 na taon at kalahati ang edad ng mga batang yan, batay sa nakalap kong impormasyon. Nagbuntis ka
bago ka nawala sa buhay ko. Hindi mo nga sila mga anak, Diego. Sigaw ni Samantha habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Gagawin natin ang DNA test. Malamig at mariing wika ni Diego habang nakatitig sa mga mata ng babae. At kapag napatunayan kong anak ko sila, sisiguraduhin kong babayaran mo ang 5 taon na ipinagkait mo sa akin. Saad ng binata bago lumabas ng pinto. Naiwan namang napaluhod si Samantha. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng sandaling yon. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test, ipinag-utos ni Diego na ilipat sina Samantha at ang kambal sa kanilang napakalawak at marangyang mansyon sa Forbes Park. Kahit na matigas ang paninindigan ni Samantha na ayaw niyang manatili ron, wala siyang nagawa laban sa mga tauhan at impluwensya ni Diego. Sa loob ng mansyon, binigyan sila ng sariling suite, ngunit ramdam ni Samantha na tila may gintong kulungan na humahadlang sa kanyang kalayaan. Gabi-gabi ay hindi mapakali si Diego mula sa kanyang study room. Palagi niyang pinapanood ang mga security camera kung paano aalagaan ni Samantha sina Carlos at Carmina. Naroon pa rin ang lambing, kalinga at ganda ng babaeng minahal niya noon. Ngunit tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata sa tuwing magkakasalubong sila sa hallway, may matatag na pader ng malamig na pakikitungo na itinayo si Samantha sa pagitan nilang dalawa. Isang hapon, upang subukan ang totoong nararamdaman ng babae, pinalabas ni Diego na may mahalagang bisitang darating. Dumating sa mansyon si Samantha, isang maganda, mayaman, at maarteng modelo na anak ng kanyang pangunahing business partner. Matagal nang nagpapapansin si Sofia kay Diego, ngunit kailanman ay hindi ito pinagtuunan ng pansin ng bilyonaryo. Diego, darling! Masayang bati ni Sofia nang makapasok sa malawak na living room. Mabilis itong lumapit at humalik sa pisngi ni Diego habang nakapulupot ang mga kamay sa braso ng lalaki. Sa hindi kalayuan, pumasok si Samantha dala ang isang tray ng bagong timplang tsaa at merienda. Nang makita niya ang pwesto ng dalawa, si Sofia na nakadikit kay Diego at si Diego na hindi man lang lumalayo. Biglang napahinto si Samantha. Nakadama siya ng selos. Oh, sino siya, Diego? Bagong katulong niyo ba? Maanghang at walang pakundangan na tanong ni Sofia habang nakatingin kay Samantha. Hindi agad sumagot si Diego. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ni Samantha. Nakita niya ang paninigas ng mga balikat ng babae at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa hawak na tray. Naisip ni Diego na gamitin ang pagkakataong to upang basagin ang malamig na maskara ni Samantha. Oo, Sofia. Nakangiting sagot ni Diego sa malambing na tono, habang mas lalo pang inilapit ang sarili kay Sofia. Siya ang nag-aayos ng merienda rito. Samantha, pakiayos naman ang serving para sa amin ng bisita ko. Lalapit sana si Samantha, ngunit bawat hakbang niya ay tila napakabigat. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa. Sa kanyang gilid ng mata, nakikita niya kung paano haplosin ni Sofia ang balikat ni Diego habang nagpapakawala ng malalakas na tawa. Isang matinding selos at sakit ang kumukulo sa loob niya. Isang damdaming matagal niyang kinimkim at pinilit na patayin sa loob ng 5 taon. Salamat, Yaya. Pwede ka nang umalis. Maarte na utos ni Sofia nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naikuyom ni Samantha ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang damit. Nag-angat siya ng tingin at diretso niyang tinitigan si Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at galit. Kung wala na kayong kailangan, sir, babalikan ko na ang mga anak ko. Malamig ngunit nanginginig na wika ni Samantha. Teka, Samantha. Mabilis na pagpigil ni Diego. Tumayo siya mula sa tabihan ni Sofia at lumapit kay Samantha. Nakita niya ang patak ng luha na pilit na pinipigilan ng babae.
Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit namumutla ka? Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Pabulong ngunit puno ng gigil na sagot ni Samantha bago mabilis na tumalikod at patakbong lumabas ng silid. Naiwang nakatayo si Diego sa gitna ng kwarto. Sa kabila ng galit at sakit na kanyang nararamdaman, isang pahiwatig ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Alam niya, natitiyak niya ngayon na mahal pa rin siya ni Samantha at lalong tumibay ang kanyang hinala na may napakalaking lihim sa likod ng pagkawala nito. 5 taon na ang nakakalipas. Kinabukasan ay maagang dumating ang private investigator ni Diego, dala ang isang envelope. Nakapaloob dito ang opisyal na resulta ng DNA test, kasama ang kumpletong impormasyon tungkol sa ginawang investigasyon sa mga record ng ospital. 5 taon na ang nakakalipas. Binuksan ni Diego ang sobre. Ang resulta ng DNA test ay walang pag-aalinlangan. 99.9% biological father siya ni Carlos at Carmina. Ngunit habang binabasa niya ang kasunod na ulat ng investigador, unti-unting nanghina ang kanyang mga kamay. Ang mga dokumento, mga bank transfer, at ang pahayag ng dating nurse sa ospital ay nagtuturo sa iisang tao, ang kanyang sariling ina, si Doña Matilda. Napabuntong hininga si Diego at mabilis na naglakad patungo sa suite ni na Samantha. Pumasok siya ng walang katok. Naabutan niya si Samantha na nakatayo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ng kambal na masayang naglalaro ng mga laruan sa carpet. Inilapag ni Diego ang DNA test result sa ibabaw ng mesa. Anak ko sila, Samantha. Sina Carlos at Carmina. Tunay ko silang anak. Huminga ng malalim si Samantha. Pilit na pinapanatili ang matatag na muka. Ngayong napatunayan mo na ang gusto mong malaman, anong gagawin mo? Kukunin mo sila sa akin? Babayaran mo ko para mawala ulit? Iyan naman ang mabisang paraan ng mga mayayaman na tulad nyo, hindi ba? Hindi sumagot si Diego sa panunumbat nito. Sa halip ay lumapit siya at inilapag ang ikalawang folder. Ang ulat ng investigador na naglalaman ng pangalan ng kanyang ina at ang fake death certificate. Nalaman ko na ang lahat, Samantha. Pabulong at basag na wika ni Diego. Napatigil si Samantha. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa folder na may tatak ng pangalan ng ina ni Diego. Nalaman ko ang tungkol sa kasunduan ninyo ni Mommy. Patuloy ni Diego. Ang kanyang boses ay punong-puno ng matinding dalamhati at pagsisisi. Nalaman ko na nagkunwari kang patay dahil yun ang tanging kondisyon na hiningi niya bago niya bayaran ang operasyon ko sa puso sa Amerika. Isinakripisyo mo ang sarili mong pangalan, ang buhay mo at ang pagmamahala natin para lang mabuhay ako. Nagsimulang umagos ang matagal nang kinikimkim na mga luha sa mga mata ni Samantha. Ang lihim na kanyang dinala ng mag-isa sa loob ng 5 taon. Ang sakit ng pagpapalaki sa 2 sanggol sa gitna ng kahirapan at takot ay tuluyan ng nabunyag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumuhod si Diego sa harap ni Samantha habang mahigpit na hinahawakan ng mga nanginginig na kamay ng babae. Bakit hinayaan mong isipin ko na wala ka na? Bakit mo dinala ang lahat ng dusa at hirap ng mag-isa habang ako'y nagpapakasaya sa yaman? Dahil mahal kita, Diego. Humahagulhol na sigaw ni Samantha. Mamamatay ka na noon, wala akong pera kahit pambili ng gamot mo. Ang mommy mo lang ang tanging makakagawa ng paraan para iligtas ka. Kung nalaman mong buhay ako, hindi ka aalis patungong Amerika para magpagamot. At kung nalaman ng mommy mo na buntis ako, kukunin niya ang mga bata o ipapaalis niya dahil ayaw niya sa akin. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang maglaho para sa'yo. Umiiyak na saad ng dalaga. Yumakap si Diego sa baywang ni Samantha habang nakaluhod sa sahig. Umiyak ang makapangyarihang bilyonaryo.
isang luhang puno ng matinding pagsisisi at pasasalamat. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil nagalit ako sa'yo. Pabulong na wika ni Diego habang isinisiksik ang muka sa tiyan ng babae. Ang buhay na meron ako ngayon, ang bawat tibok ng puso ko, ay dahil sa dakilang sakripisyo mo. Hinding-hindi na kita hahayaang lumayo pa. Itatama ko ang lahat, Samantha. Lalo na ngayon na alam ko na buhay ka at may anak tayo. Seryoso na wika ni Diego. Walang inaksayang oras si Diego pagkatapos malaman ang buong katotohanan. Agad siyang tumawag sa kanyang sekretarya upang ipatawag ang kanyang ina na si Doña Matilda para sa isang mahalagang pagpupulong sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Hindi pinalampas ni Diego ang pagkakataong to upang tuwirang harapin ang taong gumawa ng lamat sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang luxury sedan ni Doña Matilda. Pumasok ang matanda sa malawak na sala na nakataas ang noo. Taglay ang kanyang karaniwang tindig ng pinakamataas at kapangyarihan. Ngunit agad na nagbago ang kanyang aura nang makita ang eksenang naghihintay sa kanya. Nakatayo si Diego sa gitna ng sala habang nakahawak ang kanyang isang kamay sa baywang ni Samantha. Sa kabilang tabi naman ay nakatayo ang 2 bata, sina Carlos at Carmina, na parehong nakatitig sa matanda gamit ang mga matang kamukhang kamukha ng kanyang anak. "Diego, ano ang kalokohang to?" Galit na sigaw ni Doña Matilda habang nakaturo ang daliri niya kay Samantha. "Bakit kasama mo ang babaeng yan? At kaninong mga bata ang dinala mo sa mansyon mo?" "Mga apo mo sila, Mommy." Malamig ngunit mariing sagot ni Diego. Ang boses niya ay nagtataglay ng matinding otoridad na hindi pa kailanman narinig ng kanyang ina. "At ang babaeng itinaboy mo, ginawan mo ng peking kamatayan at pinagkaitan ng kanyang karapatan, ay ang iisang babaeng nagligtas sa buhay ko, ang magiging asawa ko at makakasama habang buhay." Nanlaki ang mga mata ng Doña Matilda at bahagyang napahakbang paatras. "Nababaliw ka na ba? Ginawa ko ang lahat ng yon para sa kabutihan mo, para mailigtas ang buhay mo at maibigay sa iyo ang kapangyarihan na nararapat sa iyo." "Hindi para sa kabutihan ko, Mommy. Ginawa mo yon para sa pansarili mong kagustuhan at sa ego mo." Sigaw ni Diego na hindi na napigilan ng matagal nang nakakulong na galit sa kanyang puso. "Ipinagkait mo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Ipinagkait mo sa akin ang mga anak ko sa loob ng 5 taon. Kung hindi dahil sa dakilang sakripisyo ni Samantha, natanggapin ang malupit mong kasunduan, patay na ako ngayon. Ang pera mo at ang kapangyarihan mo ay walang halaga kung wala ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin." Dahan-dahang humakbang si Samantha pabalik sa tabi ni Diego. Kahit na napakaraming sakit ang idinulot ng matanda sa kanyang buhay, pinanatili niya ang kanyang dignidad at mahinahong pananalita. "Hindi ko po kayo minasama noong tinanggap ko ang alok ninyo. 5 taon nang nakararaan, Doña Matilda." Wika ni Samantha habang direktang nakatitig sa mga mata ng matanda. "Dahil ang tanging mahalaga sa akin nun ay ang mabuhay si Diego. Ngunit ngayon, buhay na siya at may sarili na kaming pamilya. Hindi ko napapayagang ilayo ninyo muli ang mga anak ko sa kanyang ama." Napatingin naman si Doña Matilda sa 2 bata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw na bakas ng kanyang sariling lahi sa mukha ni na Carlos at Carmina. Na-realize ng matanda na sa kanyang matinding paghahangad na kontrolin ang buhay ng kanyang anak, halos nawala sa kanyang nag-iisang pamilya. "Hinding-hindi ako papayag na pakialaman mo ang buhay ko at ang pamilya ko, Mommy." Seryosong wika ni Diego. "Kung hindi mo matanggap si Samantha at ang aking mga anak bilang tunay mong pamilya, ibaba mo ang tingin mo sa akin dahil mawawalan ka na rin ng anak." Walang nagawa si Doña Matilda kundi ang yumuko at habang umaagos ang mga luha ng matinding pagsisisi sa kanyang mga mata.
Patawarin mo ako, Diego, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Ipinagkait ko sa'yo ang maging ama sa kambal mo. Humarap ang Donya kay Samantha at sa kambal. Patawarin mo ako, Samantha. Hinayaan ko na mawala ka sa buhay ng anak ko. Naging makasarili ako. At hindi ko naisip na ikaw ang tanging yaman na meron siya. Hindi inasahan ni Doña Matilda na lalapit sa kanya si Samantha at tahawakan siya sa mga kamay. Matagal ko na po kayong napatawad, Doña Matilda. Kalimutan na po natin ang nakaraan dahil ang mas mahalaga ay buhay si Diego at kasama na namin siya ng mga anak namin. Umiiyak na niyakap ni Doña Matilda si Samantha at ang kambal. May ngiti naman sa labi na lumapit si Diego at yumakap sa kanyang mag-ina at sa kanyang ina. Pagkalipas ng 6 na buwan mula nang magkasundo ang kanilang pamilya, ginanap ang isang napakagandang kasal sa ibabaw ng Cliffside Resort sa Batanes. Ang pangarap na lugar ni Samantha na matagal niyang pinangarap na mapuntahan. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa karagatang Pasipiko, ang magandang tanawin ng luntiang burol at ang maaliwalas na kalangitan ay naging tahimik. Ngunit dakilang saksi sa muling pag-iisang dibdib ng 2 taong pinaglayuman ng malupit na tadhana ay pinagbuklod naman ng isang hindi matitinag na pag-ibig. Nakatayo si Diego sa dulo ng altar na gawa sa mga sariwang puting rosas at orchids. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng puting tuksido na lalong nagpatingkad sa kanyang matatag at gwapong tindig. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang 2 anak, si Carlos na nakasuot ng maliit na bersyon ng suit ng kanyang ama bilang ring bearer, at si Carmina na nakasuot ng magandang puting gawa na dress bilang flower girl. Ang 2 bata ay masayang nagre-regalo ng mga ngiti sa mga bisitang nakadalo. Nang magsimulang tumugtog ang napakalambing na tugtog ng violin, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng venue. Pumasok si Samantha habang naglalakad sa mahabang aisle na nababalot ng mga bulaklak. Nakasuot siya ng isang simple ngunit napakagandang white lace wedding gown na lumikha ng napaka-eleganteng anyo sa kanyang paggalaw. Habang nakatitig si Diego sa kanyang asawa, hindi napigilan ng bilyonaryo ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ang babaeng inakala niyang nawala na sa kanyang mundo ng ilang taon. Ang babaeng isinakripisyo ang sariling buhay upang magkaroon siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ngayon ay naglalakad patungo sa kanya upang maging kanyang katuwang magpakailanman. Nang makarating si Samantha sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Diego ang kanyang kamay. Inilagay niya ito sa kanyang braso at hinalika ng kanyang noo ng napakatagal. Ilang taon akong nabuhay sa isang napakadilim at malamig na mundo, Samantha. Pabulong na wika ni Diego habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae na puno rin ng luha ng kagalakan. Ngunit ngayong nagbalik ka, ikaw at ang mga anak natin ang naging liwanag at totoong dahilan kung bakit nagpapatuloy ang tibok ng puso ko. Hinding-hindi na kita hahayaang mawala o lumayo pa sa piling ko. Mahal na mahal kita. Ibinigay ko ang buong buhay at pangalan ko para sa iyo noon, Diego. Nakangiting sagot ni Samantha habang dahan-dahang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. At ngayon, buong puso kong ibinibigay ang aking kasalukuyan at ang buong hinaharap ko sa iyo at sa ating mga anak. Wala nang makakapaghiwalay sa ating 2. Mahal na mahal din kita. Sa harap ng Diyos, ng kanilang mga malalapit na kaibigan, at sa pagdalo ng kanyang ina na si Doña Matilda, nagpalitan sila ng kanilang mga pangako ng pag-ibig. Nang sabihin ng pari ang mga salitang, "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Mabilis na inilapit ni Diego si Samantha sa kanyang piling. Hinalikan niya ito ng puno ng pagmamahal at pangako ng walang hanggang pagsasama
na hindi na kailanman mawawasak ng kahit na anong pagsubok. Habang naghihiyawan at nagpapalakpakan ng mga bisita sa paligid, patakbong lumapit sina Carlos at Carmen sa kanila. Yumakap ang dalawang bata sa mga binti ng kanilang mga magulang habang tumatawa. Yumuko si Diego at binuhat ang kanyang dalawang anak, habang nakakapit ang kanyang kabilang braso sa baywang ni Samantha. Ang kwentong nagsimula sa isang mapait na sakripisyo, isang fake na kamatayan, at maraming taon ng pangungulila at bighati, ay nagwakas sa isang tunay, matatag at masayang pamilya na pinagtibay ng pagsubok at pag-ibig na hindi kailanman magtatapos. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo at magtiis, ngunit ang katotohanan ay laging mangingibabaw kahit gaano man katagal itago. Ang pagpapatawad at pagtitiwala ang totoong nagpapatiway sa isang pamilya. Kung ikaw si Samantha, handa mo rin bang isakripisyo ang iyong minamahal para sa kaligtasan nito? At dito na po nagtatapos ang kwento ni Diego at Samantha. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong pag-ibig na nais ko pang ibahagi sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po.